Keep the faith. Panatilihin ang pananampalataya. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion live. Kaya naman po, samahan po ninyo ako sapagkat napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Kung paano ating mapapanatili ang ating pananampalataya sa ating Diyos tulad ni Paul. Sapagkat ang ating pong verse na pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa 2 Timothy 4 verse 7. Na kung saan dito po natin matututunan ang tunay na pananampalataya nang sa ganun tayo ay tumatag sa ating buhay na ito anuman ang ating pagdaanan. Magandang umaga po. This is your Ate Mabs. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Today is Friday, November 7, 2025. Good morning, good morning, good morning pong muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong tulog kagabi at kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Praise God, bagamat bumabagyo sa ibang lugar at may mga bagyo pang darating, dito po sa aming lugar ngayon ay maaraw. Ayan, napakagandang magpaaraw mamaya pagkatapos po ng ating devotion. So, ngayon po ibuksan na po natin ang ating Bible, no? Sa 2 Timothy 4 verse 7. At kung ganito po ang inyong Bible, Tagalog Bible na tulad ng Bible ko, iyan po ay matatagpuan natin sa page 275 ng Bagong Tipan. Halos dulo na po yan. Ayan, yan yung book natin, ang Bible, Magandang Balita Biblia. Sige po, basahin po natin, no, ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sabi po sa 2 Timothy 4 verse 7 sa New International Version, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Pangalawang Timoteo 4 verse 7. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay binigyan mo ng bagong pag-asa. Binigyan mo ng kalakasan upang magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami ay makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng devotion na ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami at ituro mo po, O Diyos, sa mga bagay na nais mong matutunan namin. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang marinig. Ikaw lamang ang siyang makita sa devotion na ito. Nawa, Panginoon, ay ikaw lang ang maparangalan. Ikaw lang din ang mapapurihan at maitaas sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Lord. At puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Pangunahan mo kami, Panginoon. We love you, Lord. We praise you. We honor you because you are our King of Kings and Lord of Lords, our Savior, our God, our Conqueror, and our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, magandang umaga pong muli sa inyong lahat and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Muli po, basahin natin ang ating verse na pagninilayan ngayong umaga. Pero bago po yan, i-check ko lang yung ating pong sound. Baka mamaya ay panay ang aking salita dito ay hindi naman po pala ninyo ako naririnig. Okay. Aking salita. Ayan, salamat. Ayan, thank you Lord. At naririnig yung ating mic mabuti naman at malinaw. Praise God. So,
Good morning po muli sa inyong lahat. And I hope na samahan po ninyo ako sa ating devotion ngayon. So again, basahin po natin yung ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga na matatagpuan po sa 2 Timothy 4 verse 7 sa New International Version. Ang sabi po dito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, Pangalawang Timoteo 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tayo po ba? Kumusta tayo sa ating pananampalataya? Tayo po ba ay patuloy na kumakapit sa ating faith sa Diyos at patuloy na lumalaban ng may buong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay? Napakaganda po ng title natin ngayong umaga. Sinasabi dito, keep the faith. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Sabi po sa ating pong pag-aaralan ngayon, in the book of 2 Timothy, we find Paul writing a letter to Timothy, a fellow missionary and a close friend. So, si Timothy po ay isang lingkod ng Diyos na dinidisciple ni Paul during that time. At dito po sa pangalawang Timoteo ay isinulat ito ni Paul para kay Timothy. Sila po yung naging close friend na dahil sa kapaggabay ni Paul sa kanya. Dinidisciple siya para po mas lalong tumatag sa kanyang pananampalataya bilang lingkod ng Diyos. Many Bible scholars believe that this was the last letter Paul wrote before his death, and that he wrote it from a Roman prison cell. Imagine niyo po, itong sinulat na ito ni Paul para kay Timothy ay sinusulat niya to habang siya ay nakakulong. At sabi po ng mga Bible scholars, ito daw po ay marahil ang huling sulat ni Paul para kay Timothy bago siya namatay. And reflecting on his own life and believing that his death was coming soon, Paul writes a powerful message na sinasabi sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kasi nararamdaman na ni Paul na darating na yung kanyang kamatayan. Kaya sinasabi niya kay Timothy na ang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang faith, na sabi niya, hanggang huli. Yun yung parang gustong sabihin ni Paul kay Timothy, na hanggang huli ay inilaban ko ang aking pananampalataya sa Diyos at nanatili ako at tinapos ko ang laban na ito ng punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Diba? So, parang ganun yung gustong sabihin ni Paul kay Timothy na huwag kang titigil sa laban na to. So, he's been so faithful to God hanggang huling hininga. Hanggang sa huling buhay niya. Talagang inilaban niya, tinapos niya ang race ng buhay na ito. Kung kaya't napakagandang encouragement nito, not only to Timothy but to all of us, sa inyo, sa akin, kung paanong tayo ay magpapatuloy sa laban ng buhay na to kahit na anong bigat, kahit na anong hirap, kahit na anong pagdurusa. Dahil sabi nga po ni Paul dito sa chapter 3 verse 11, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito, at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Tunay, na totoo, na wala po na ligtas o exempted
sa mga pagsubok, pag-uusig, problema, ah, difficulties dito sa buhay na 'to. Even ang mga lingkod ng Diyos nung una pa mang panahon ay tunay na nakaranas nito. Pero dahil tapat ang Diyos ay at nanatili siya sa kanyang pananampalataya ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Imagine niyo po, nagagawa pa ni Paul na masabi ito kay Timothy sa kabila ng siya ay nakakulong, 'di ba? Tayo po ay minsan 'pag dumaranas ng mga pagsubok, 'di na magawang mag-pray, hindi na magawang mag-encourage ng iba, hindi na magawang manatili sa pananampalataya. Nag-i-stumble at yung iba talagang nawawalan na agad ng pag-asa at parang ayaw nang lumaban sa buhay. Naku, wag po natin gagawin yun. Tularan natin si Paul na kahit anong mangyari, nanatili siyang tapat sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Sabi nga niya dito sa chapter 3 verse 14, ngunit ikaw, alam mo nung binabasa ko to kanina, sabi ko, parang ako yung kinakausap mo, Lord. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hallelujah! Alam na po natin kung ano ang nilalaman ng salita ng Diyos. Alam natin kung anong nilalaman ng aklat na ito. Alam natin kung sino ang ating Diyos na tunay nating pinananampalatayanan. Kaya naman po tayo ay huwag titigil sa ating pananampalataya. Kumapit tayo sa ating Diyos na buhay. Napakabuti po ng ating Panginoon. At sabi nga po dito, pagpatuloy natin, no? Si Paul ay nanatili sa kanyang pananampalataya. Paul was faithful to God, and without end, God was faithful to Paul. Shipwrecked, stoned, abandoned by friends, in prison. The list of what Paul suffered goes on and on. Di ba sabi nga po kanina sa binasa natin, nagpatuloy yung maraming pagdurusa, paghihirap ni Paul. But he persevered. Siya ay nanatili, siya ay naging matatag, siya ay patuloy na lumaban. He remained steadfast in his devotion to Christ. Siya po ay hindi bumitaw. Siya ay patuloy na lumaban, patuloy na nampalataya, kumapit sa nag-iisang Diyos na buhay. When you think about your life, what do you want to be able to say at the end? Sa buhay mo ngayon, sa buhay natin, ano ba yung gusto nating tapusin sa mundong ito? Ano ba yung gusto nating maiwan na remembrance o maiwan sa thoughts ng mga tao na pagka tayo wala na sa mundong ito? Diba? Ang tinatapos dapat natin sa mundong ito ay yung manatili na matatag sa pananampalataya ng Diyos no matter what. Huwag mong tapusin yung buhay mo. 'Di ba? Hindi yan ang dapat na tinatapos. Ang tinatapos ay yung pananampalatayang meron tayo sa ating Diyos na kahit anong mangyari, kakapit tayo at mananatili at hindi bibitaw kahit tayo pa ay mawala ng mahal sa buhay, magkaroon ng problema, magkaroon ng kabigatan, magkaroon ng masaklap na pangyayari sa buhay, magkaroon ng matinding pagsubok sa buhay, wag na wag tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa ating Diyos na tapat at mananatili na nagmamahal sa atin. So in Paul, we see an example of what it can look like to cling to faith in Christ. He knew what it meant to be dependent on Him for everything. Wow! Grabe no? Ang tindi ni Paul. Talagang super dependent siya sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, pinarurusahan siya, ginugulpi siya, sinisiraan siya. Kasi alam natin na si Paul ay dating si Saul. Isang napakasamang tao.
isang taong pumapatay ng Kristiyano. Talagang hinahunting niya yung mga Christians, yung mga nag-share ng Word of God. Hinahanap niya yan, tapos pinapatay niya. Grabe, pati si Kristo gusto niyang hanapin para patayin. Kasi andun talaga yung pagiging masamang tao niya. Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makapagbagong buhay. Kaya walang dahilan para sabihin natin napakasama akong tao. Hindi na ako pakikinggan ng Diyos. Hindi na ako makakalapit sa Diyos. Hindi niya na ako bibigyan ng pagkakataon. Hindi po. Kahit sino pa tayo, pwedeng-pwede tayong bigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagbagong buhay sapagkat ang pagbabago ng buhay ay hindi natin makukuha sa sariling kakayahan kung hindi by grace of God alone. Sa Kanya lang. It is by grace we have been saved through faith, not by works. Diba? So that no one can boast. And sinasabi dito na talagang si Paul ang tunay na napakagandang example kung paano siya ay nanatili sa kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan. At alam niya kung paano na mag-depend sa Lord, maging dependent sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kanyang ginagawa. Tayo po ba? Ganun ba tayo ka-dependent sa ating Diyos na buhay? Ganun ba natin ipinagkakatiwala ang buhay natin sa ating Diyos? Ganun ba natin ibinibigay ang lahat-lahat, no? Takot natin, buhay natin, desisyon natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay, dreams natin, mga pangarap natin, mga plano natin sa buhay. Lahat ba yan ay pinagkakatiwala natin sa Diyos? Maging ang paparating na bagyong ito na punong-punong ibinabalita sa buong mundo. Actually, hindi lang sa Pilipinas, ibinabalita ang bagyong paparating. Maging sa ibang bansa, nakita ko kanina, talagang sinasabi nila na napakalaki ng bagyong ito na pwedeng tabunan ang buong Pilipinas sa sobrang laki. So, huwag po natin itong katakutan. Totoo, nakakatakot naman talaga. At minsan sobrang exaggerated ang mga balita na kung paano nila ito dinideliver yung pagbalita ay talaga namang ikakatakot ng maraming tao. So, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Siya ang nakakaalam, siya ang may control ng lahat. Whatever happens, He will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan anuman ang mangyari. So stay put lang tayo. Diyan lang tayo sa lugar na kung saan nandun tayo, manatili tayo sa ating pananampalataya, at ipagkatiwala natin sa Diyos ang bagyong ito. Alam naman natin na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga po, siguruhin natin na kumpleto man ang ating mga emergency kit, kumpleto ang mga plano natin kung anong gagawin natin sa bagyong paparating, pinaghahandaan natin ang lahat ng bagay, pero sana huwag niyong kalimutang paghandaan ang ating spiritual na kalalagayan. Kumusta tayo when it comes to our relationship with the Lord? Na kung dumating man ang bagyong ito at tayo man ay kunin ng Diyos at talagang ma-wash out tayo, kasama tayo, pati buhay natin, buhay ng pamilya natin, gaano tayo kahanda sa ating buhay na ito spiritually. Tayo ba'y handa na humarap sa Diyos sapagkat siya'y kilala na natin, sapagkat siya ba'y tinanggap na natin bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Kasi ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Ang mga taong natatakot sa kamatayan ay mga taong hindi handa. Nakakatakot pag-usapan ng kamatayan pero sa totoo lang, iyan po isang bagay na dapat nating pinaghahandaan. Gaano tayo kahanda na harapin ang kamatayan? Kasi po, sa totoo lang, ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay paghandain natin pagdating sa kamatayan. Kung gaano natin kakilala ang Diyos. Kapag kinuha tayo at this very moment, handa ka na ba? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba na sa Diyos ka pupunta? Yun yung mahalaga doon eh. Hindi mahalaga, yes, mahalaga ang lahat ng bagay na ginagawang paghahanda. Di ba? Ang lahat ng tao pinaghahandaan, ang lilibingan, pinaghahandaan ng lahat.
na nandun ang faith nila na ready na sila. Pero isama natin ang readiness natin, yung kahandaan natin sa na alam natin na tayo ay sa piling ng Diyos mapupunta the moment na tayo ay kunin na ng Panginoon. Gaano tayo kahanda? Tanungin natin ang sarili natin. Kapag tayo nakakarinig ng mga namamatay, ng merong mga namatay, itanong natin sa ating sarili, tayo ba? Kung tayo man ay darating sa ganong sitwasyon ng buhay at kukunin na tayo ng Panginoon sa kahit na anong kaparaanan, handa na ba tayo? Tayo ba ay nakahingi na ng tawad sa Diyos, yung totoong paghingi ng tawad? At tayo ba ay nagbago na pagkatapos nating humingi ng kapatawaran sa Diyos? Tinalikuran na ba talaga natin ang ating mga kasalanan? Nagsisi na ba talaga tayo dito ng tapat, ng buo? Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Yung pagkawala, talaga namang lahat ng tao sa mundo mawawala. Hindi lang natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Hindi natin alam kung hanggang saan lang tayo. Pero ang dapat nating siguruhin ay yung ating kalalagayan, yung ating katatayuan sa harapan ng ating Panginoon. Tumanggap na ba talaga tayo sa Diyos? Tinanggap na ba natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Hindi tayo magkaroon hindi tayo mapunta doon sa naglalagablab na apoy at ng impyerno. Kasi dalawa lang pwede nating puntahan eh. At yung isang bagay na dapat nating tanggapin na iyan ay totoo. Dalawa lang yan. Hell or heaven. At ikaw, saan mo gustong pumunta? Di ba? Nakakalungkot kapag nakakarinig tayo ng mga taong may namamatay. Ang una ko nagiging tanong, Lord, nakakilala ba siya sa'yo? Tinanggap ka ba niya bilang Diyos at tunay niyang tagapagligtas? Kaya nga po sana, huwag tayong magpatumpik-tumpik na ipamalita ang salita ng Diyos. Ibahagi ito sa iba nang sa ganon, sila'y makapakinig din ng iyong mabuting balita. Na dumating man ang pagkakataong sila'y kukunin ng Diyos, handa na sila. Kasi nabahaginan mo na sila ng salita ng Diyos. Lagi ko lang panalangin na sana sa huling hininga, makahingi sila ng tawad sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay napakabuti. Kahit nasa, ano na tayo, yung panahon tayo ay kukunin na ng Panginoon, kapag tayo humingi ng tawad, alam mo talaga ang Diyos ay matapat, patatawarin tayo. Kaya nga po, huwag natin kalilimutan na walang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon lamang. Yung pananampalataya natin, huwag natin bibitawan. And sabi dito, He knew what it meant to be dependent on Him for everything. Kaya maging dependent tayo sa Diyos sa lahat ng oras, lahat ng bagay. He drew His strength from God. Si Paul, talagang sa Diyos niya lang inilaan ang kanyang lakas at sa Diyos lang din siya kumukuha ng lakas upang pagtagumpayan niya ang buhay. No way he couldn't do it without Him. Alam ni Paul na hindi niya kayang labanan ang mundo, ang buhay na to nang wala ang Panginoon. Apart from the Lord, we can do nothing. We are nothing. Sa totoo lang, yun ang tunay na katotohanan. Hindi tayo kayang iligtas ng mga material na bagay na meron tayo sa mundong ito. Hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo. Di ba nakita nyo kung paanong inanod ang mga sasakyan, niransak ang bahay, nalunod ang bahay, nabubong na lang ang natira? Maging ang kayamanan, walang magawa ang pera sa mga pangyayaring ito sa buhay natin. Only God can do something, everything in your life, sa buhay natin ito. Si Lord lang ang pwedeng makatulong. Si Lord lang ang pwedeng magsalba. Si Lord lang ang pwedeng magligtas sa atin sa panahon na tayo nangangailangan ng tulong. Kaya bago pa man tayo pumunta sa mga ganong sitwasyon at maranasan ang bigat ng buhay na to, tumawag na tayo sa Diyos. Dumulog na tayo sa Diyos. I-check natin yung faith natin. Saan ba ako nakakapit sa mga pagkakataong ito ng buhay ko?
At kung ako bang mamamatay sa mga oras na 'to, handa na ba ako spiritually? Handa na ba akong humarap sa Diyos? Talaga bang sa Diyos ako magsusulit? 'Di ba? Sa Diyos ba ako haharap? Yun pong dapat nating siguruhin, tayo na mga buhay pa nandito sa lupa. Tayo na magpapatuloy pang lumaban sa buhay. Gaano tayo kahanda? Kasi anytime, pwede rin tayong mawala sa mundo ito. Pwede rin tayong mamatay, hindi natin alam. Pwedeng sa baha, pwedeng sa aksidente. Maraming pwedeng mangyari. Pero para magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin na kahit anong mangyari, ay handa tayo tulad ni Paul na kahit siya ay nakulong, kahit siya ay maraming persecutor, maraming taong umaaway sa kanya, maraming taong nanlalait sa kanya, siya ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Lumaban siya ng punong-puno ng tapang na nagmumula sa Diyos. In our own lives, we will face moments of doubt, discouragement, and even heartbreak. Moments when we want to give up, di ba? Maraming taong ganyan. Dumaranas ng sobrang hirap sa buhay, pagsubok, problema, sakit, karamdaman, na napakabigat. Sa totoo, hindi madali. Tulad ng mga taong nakikita ko at napapanood sa mga videos na lumalabas sa social media, nandun sila sa bubong, umiiyak sila, at talagang hindi nila alam kung paano babangon sa buhay dahil sa pinagdaraanan nila. Alam niyo, wala kayong ibang pwedeng gawin kundi ang tumawag sa Panginoon. Umiyak sa Panginoon. Tapat ang ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Makita nawa natin ang tunay na kadahilanan ng lahat ng ito. Sapagkat sa mga pangyayari sa buhay natin, hindi man tayo nabaha, pero meron tayong mga pinagdaraanan sa buhay natin na tinuturuan tayo ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos upang tayo lalong kumapit sa Kanya, upang tayo lalong tumibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tayong titigil na kahit na napakahirap na ng pinagdadaanan, huwag kang tumigil na magbasa ng Bible. Huwag kang tumigil manalangin. Kung yung Bible ay hindi mo hawak, pero may cellphone ka pa at meron kang Bible sa cellphone mo, please read the Bible. Kahit parang napakahirap ng magdasal sa sitwasyon na nandun ka ngayon, pero sige lang, magdasal ka lang. Tumawag ka sa Diyos. Hindi bingi ang ating Diyos. Pakikinggan ka niya. Tutulungan ka niya. Isuko mo ang lahat-lahat sa Kanya. Ang iyong problema, ang iyong pinagdaraanan, ang iyong mga kasalanan, isuko mo lahat sa Panginoon yan sapagkat yun ang dapat. Alam niyo ba na sinasabi din dito sa chapter 3 verse 16 ng 2 Timothy na ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po, ano man ang ating sitwasyon ngayon, maganda man ang kalalagayan natin, maayos ang buhay, may problema o wala, may pagsubok o wala, continue to read the Bible because ito po ay magiging ating sanggalang, ating tapang, ating lakas upang pagpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong titigil. Manalangin at magbasa ng Bible. Napakaganda po ng, ng sinasabi ng Diyos para sa ating lahat ngayong umaga. To continue with our faith sa ating Panginoon. Huwag kang bumitaw. Huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Sorry po. Sapagkat ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At huwag tayong matakot sa kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat ang may control dyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lang, wala nang iba. Kaya, sino pa ang ating kakapitan, di ba? Wala rin iba kundi ang ating Panginoon. So, kapit lang po tayo. So, sabi pa dito, but let us hold
fast to the truth of God's word, knowing that He is faithful to the end. Dahil si Lord, si God, kahit anong mangyari, faithful siya hanggang dulo. Kung tayo minsan pabago-bago tayo ng ating faith, minsan mananampalataya, minsan napanghihinaan, pero ang Diyos nananatili siyang tapat sa kanyang pag-ibig sa atin, nananatili siyang nandyan para tulungan tayo, protektahan tayo, ingatan tayo, mahalin tayo, patawarin tayo sa lahat ng ating mga nagagawa sa Kanya. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. May it be said of us at the end of our lives that we too fought the good fight, finished the race, and kept the faith. Sana, tulad ni Paul, masabi rin natin sa ating sarili at sa Diyos na at the end of ng buhay natin ito, tayo rin ay lalaban sa ating pong buhay na ito. Tatapusin natin ang race ng buhay na ito at pananatilihin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa totoo lang po, magpapatuloy ang buhay natin. At ang race na ito hindi titigil araw-araw habang tayo ay buhay pa. Kaya panatilihin natin na yung pananampalatayang meron tayo ay magiging matibay sa ating Panginoon. Wala tayong ibang kakapitan kundi siya lamang. Siguruhin natin na nasa tama tayong landas, nasa tama tayong direksyon sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. Kung hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, this is the right time for you to accept Jesus as your Lord and Savior. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo at tunay mong tagapagligtas at isuko mo ang lahat-lahat sa Kanya, ang iyong mga kasalanan na matagal mo nang itinatago, matagal mo nang kinikimkim sa iyong puso. Isuko mo na ang lahat ng yan, pagsisihan mo na, talikuran at wag nang balikan. Sapagkat yan po ang nagiging hadlang kung kaya't ang buhay natin ay nagiging mabigat, ang buhay natin ay nagiging masalimuot, ang buhay natin ay nagiging magulo, at ang pag-iisip natin ay walang focus. Kasi hindi pa tayo nakapokus sa Panginoon eh. So yun pong nais ng Diyos sa atin. Tularan natin si Paul tulad ng kanyang palaging itinuturo sa ating lahat. Huwag tayong tumigil. Sapagkat sabi niya dito sa chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahong ang mga tao hindi na makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mong tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Huwag tayong titigil tayo ng mga nakakilala na sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos at magpatuloy tayo sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Sapagkat sabi po, darating ang time hindi na makikinig ang mga tao. So ngayon pa lang na habang sila'y nakikinig pa, huwag tayong tumigil sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Huwag tayong tumigil sa pagbabasa ng Bible nang sa ganun, meron tayong ikukwento sa kanila, meron tayong ibabahagi. At para mas lalong tumatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo para sa aming lahat ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming buhay, kalakasan at pag-asa. At salamat sa pananampalatayang patuloy mong itinuturo sa amin upang panghawakan namin, Lord God, sa buhay namin ito. Hindi madali ang buhay, Lord. Punong-puno ito ng pagsubok, punong-puno ito ng temptations, punong-puno ito ng takot, Panginoon. Pero Lord, kapag kami ay kumapit lamang sa iyo, mananatili sa aming pananampalataya sa iyo, alam namin pagtatagumpayan namin ang lahat ng ito, Lord God. And thank you, Lord, sa buhay na meron kaming nakasama ka, Panginoon, dahil alam namin na worth running, Lord, ang
takbo namin ito sa buhay namin ito dahil kasama ka namin, Panginoon. Gusto namin maging tulad ni Paul, Panginoon, na hanggang sa dulo ng kanyang buhay ay nanatili siya sa kanyang pananampalataya sa iyo. At gusto rin namin, Lord, na dumating ang panahon na ipaglaban namin ng tamang laban ang buhay na ito sapagkat nanatili kaming nananampalataya sa iyo hanggang sa aming huling hininga. Salamat, Lord God, for always reminding us, Lord, na ikaw lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, na walang makararating sa iyong kaharian kung hindi sa pamamagitan mo. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinaaalalahanan sa pamamagitan ng devotion na ito, na ikaw lang, Lord God, ang tanging pag-asa ng buhay namin ito, at ang pananampalataya namin ay panatilihin namin sa aming buhay na sa iyo lang, Panginoon, nakatingin. Sa iyo lamang, Panginoon, kumakapit. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Hawakan mo sila, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. I-comfort mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na sila ay patuloy na lumaban sa buhay na ito sapagkat naniniwala kami, Lord, ang mananatili sa pananampalataya ay tunay, O Diyos, na pagpapalain mo at tunay na makakaranas ng katagumpayan sa piling mo, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo, O Diyos. Salamat sa mga pagtulong mo at sa paggabay mo at sa pagprotekta mo sa aming lahat. Alam mo ang aming mga pinagdaraanan, Lord. Alam mo kung anong takot meron kami. Tanggalin mo ito, Panginoon, and take control of everything, Lord. Ikaw pong manguna sa lahat ng aming ginagawa. Mahal ka po namin, Panginoon. Salamat, mahal na mahal mo kami. Salamat at ikaw ang unang nagmahal sa amin. I-bless mo rin, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ganun din, Panginoon, ng Global Life University. I-bless mo ang lahat ng mga leaders ng church, ang lahat ng mga naghahatid ng mabuting balita, Panginoon. Gamitin mo kaming lahat, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Pagalingin mo, O Diyos, ang mga taong may mga karamdaman, ang aking mga ka-stroke. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mas lalo pang kumapit sa iyo, manampalataya sa iyo, at tulungan mo sila, Lord God, na magkaroon ng pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Thank you, Lord Jesus, for everything. We love you, we praise you, Lord, we honor you, because you are our King of Kings and Lord of Lords, our Savior, our God, our Conqueror and Redeemer. I-bless mo, Panginoon, tulungan ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo na dumating ang pagkakataong tanggapin ka nila, Lord, bilang Diyos at kanilang tagapagligtas. At talikuran na ang mga kasalanan at magbagong buhay. Pagharian mo sila, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Thank you, Lord, for the reminder. At gusto namin, Lord, na dumating ang panahon na kami haharap sa iyo at sasabihin mong, well done, good and faithful servant. Nanilabanan namin ang buhay na ito ng may katagumpayan, na natili sa pananampalataya sa iyo, naging matatag sapagkat ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay tapat. Ang Diyos namin ay makapangyarihan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa inyong panonood. Salamat sa pagsabay ninyo sa devotion ito. Nawa ito po i-like ninyo ang video na to at i-share ninyo sa inyong mga friends, sa inyong mga timeline, sa inyong mga GC. Gamitin nyo ang video na ito upang maging daluyan ng pagpapala sa iba, upang ito po ay makarating at maabot sa mga taong dapat makapakinig. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po kay Kuya Alan, kay Ate Jenny, kay Ate Edgy, kay Sir J. L. Ginto. Thank you, Ate Hilda Prieto. Salamat po sa buhay ninyong lahat at magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari. God loves us so much. And sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow po kayo sa ating Mavs TV at mag-follow din kayo sa God Loves You Movement Facebook page. And syempre po, i-subscribe niyo din ang ating YouTube channel, ating Mavs TV. Maraming salamat po!
God bless po sa inyong lahat at, mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng Diyos. God bless po. God loves you. See you again tomorrow at 6:30. Huwag po tayong titigil sa pananalangin at sa ah, atin pong devotion every morning. Bye.